Hello po, ang topic ko po ay tungkol sa mga taong kumakain ng aso. Depende po yan sa religious beliefs. Meron namang iba, wala namang kinalaman talaga sa religious beliefs. Meron talagang mahilig kumain ng aso at naging delicacy yan. Yung iba, kahit hindi handaan, talagang pag may nakitang asong gala, gagawin nilang pulutan. Okay? Ito po ang mga consequences niyan. May kabayaran po yan, hindi lang sa spiritual, kundi health-wise. Health-wise, sa inyong kalusugan, hindi po talaga maganda. Kasi hindi lahat ng bacteria, pathogens o viruses ay namamatay sa pagluluto. Hindi po, hindi po. Meron po niyan natitira na dormant. Ibig sabihin ng dormant, kuminsan ay tulog lang. May mga pasyente pong dumating sa akin na hindi nila maintindihan kung anong pinanggagalingan ng mga sakit nila. Nung malaman kong kumakain ng aso, tinatanong ko po kung gaano katagal na. Yung iba po taon na. 1, 2 taon. Unti-unti po dumadami ang sakit dahil dumadami rin po, nagmumultiply yung mga pathogens, yung mga viruses and bacteria na dormant dati na nandun sa loob ng katawan nila na nakuha nila sa aso. Tandaan ninyo, ang digestive organs po ng aso, ang kinakain ng aso, lalo na asong gala, ay hindi katulad ng sa atin. Marami pong dumi at marami po silang mga bacteria pathogens na o sakit na kaya nilang i-survive na hindi sila naaano, pero masama ang tama sa ating mga tao. Okay, yung mga may sakit na gano'n, nagagawan ko ng paraan, yung nag-uumpisa pa lang yung mild version. Yun naman pong severe, yung mga unvaccinated na aso na kinain na ginawang pulutan o ginawang panghandaan o wala lang na isipang lutuin, alam niyo po yung nababaliw. Akala ninyo ganun lang, ano po, akala ninyo yung ano bang tawag dito, pagka yung pinatay ninyong aso at linuto ninyong aso mukhang healthy, okay na. Hindi po. Yung hindi po nabakunahan, yung pagkakain ninyo after a couple of days, mag-uumpisa na kayo maglaway, matatakot na kayo sa tubig, sa init ng araw. Yun po ay galing sa aso na wala pang naka-recover, wala pa pong gumaling sa sakit na yon na nakukuha sa mga aso. Sa amin po, sa ginubatan, ang tawag doon narurungaw. Bog? Ano nga yung when the dogs would start salivating and would become crazy? Rabies. Okay. Rabies, hindi lang po yan sa aso. Yung mga tao pong nakakain ng mga aso na walang vaccination, walang anti-rabies, nagkakaroon din po ng rabies pag kinain ninyo. Akala ninyo, yun po yung health, yung tungkol lang sa health. Ano po, yun ay payo ko sa inyo na iwasan na po ninyo yung pagkain ng mga lalo na yung aso. Sabagay, meron din po pusa. Pero severe po ang nangyayari. Grabe po talaga. Kung i-google ninyo, makikita ninyo kung gaano ka terrible at kasama yung taong nagkaroon ng rabies. Yung iba dahil nakakagat. Yung iba dahil akala nila okay lang yung tuta na makagat sila. Kaya nga napakahalaga na may anti-rabies yung mga aso ninyo as much as possible. Kahit once a year lang. I mean, kahit once lang.
sa buhay nila. At kung hindi naman nakakalabas, they should be safe. Pero yung kumakain po talaga ng aso, mag-iingat po kayo kasi hindi talaga maganda yan. Yung akala ninyo, yung ikinamatay ng mahal ninyo sa buhay, sakit lang ng ordinaryo, ay hindi po. Galing po yan sa pagkain ng mga aso. Ang isa pa po, spiritually, hindi po talaga maganda. Kasi hindi naman po binuhay ang aso, hindi po nagkaroon ng hindi po nilalang ang aso para kainin. May mga bagay po na nilalang talaga para maging yung to become our food, yung food consumption po, yung katulad po ng yung mahaba pong explanation yan pero hindi kabilang doon yung aso. Huwag po kayong kakain ng aso, huwag niyong papatayin ng aso para lang kainin dahil may bayad po yan sa langit. Ano po, whether you believe me or not, tandaan niyo meron pong consequences yan. Ang daming, pag bumalik kayo dito, may kapalit na bayad yung ginawa ninyong pagpatay at pagkain sa aso. Actually, kahit nga hindi ninyo kainin mang-api lang po kayo, manakit kayo ng hayop, may bayad po yan Akala ninyo po ba ganun-ganun lang yun? Meron po, Diyos ko. Kung alam nyo lang ang nakikita ko, hindi ko lang ma-explain lahat dahil napakahaba. Ang dami ko na pong nakita niya sa regression because I'm a clinical hypnotherapist. Nagpa-regress, hindi nila maintindihan kung bakit meron silang mga phobia o meron silang may nangyayari sa buhay nila na ang dahilan dahil malupit sila sa hayop. May karma po yan. If you believe in karma, may karma po yung mga taong nananakit ng mga hayop. Lalo na po yung mga domesticated animals, yung mga walang kalaban-laban at hindi nila lang para kainin. Yung mga tao po nung unang panahon kasi, kumakain sila ng mga hayop na hinahunt nila. Pero yung kinakain po nila at pinapatay po nilang hayop through hunting, ay kinukonsume nila. Hindi po hindi nila pinapatay para saktan o para lang maging delicacy o para lang maging pulutan. Opo, yun nga pong mga Native Americans, bago nila kainin, pagkatapos nilang patayin, kunyari nakabulagta na yung hayop, marabit yan, mausa, magdadasal sila, hawakan nila yung napatay nila, and they would thank the spirit. Thank you salamat po sa meat nagkakainin namin na nanggaling sa inyo. I-bless niyo po kami kung sino man po yung tinatawagan nilang God or goddesses o yung kung ano man ang dinadasalan nila. Basta, they would always thank the spirit of the animal that they killed. And they consume it. Kinakain po nila. Hindi yung para lang dahil delicacy. So, yun po, mag-iingat po tayong lahat. Health-wise, talagang napakadelikado. So, huwag na po kumain ng aso. Please. Huwag na kumain ng pusa. Yung pusa, sabi nila, yung nasa siopaw, hindi naman po totoo yun, nagkasiraan lang. Pero just the same, especially yung aso, yun po ang madalas papanong nadadali Huwag pong kakain, huwag papatay, huwag mananakit ng mga aso, ng mga hayop, aso man o pusa. Maraming salamat po. Sana makatulong ito sa inyo. Nais ko lamang po ipaalam sa inyo yung consequences para makaiwas kayo rin sa sakit. Salamat po and God bless everyone. Ay meron nga po pala akong, ngayon po ay Saturday, January 21, tomorrow, Sunday, magla-live po ako around 9 p.m. Ano po? Sige, I'll see you. God bless.